Magandang September 2025 na umaga. Bukas po ay ang pagrarally at makinig po tayo kay Attorney Guanzon, makinig tayo kay Attorney Congressman Miao at ang mga other professionals na gag-guide po sa atin, and let us watch closely. And alam ko po, nagwa-watch kayo kay Senator Marcoleta, the minority Duterte bloc in the Senate, who is really the senators of the people. Bago po ako mag-delve into the topic, kung bukas ay nakakatakot kahit sporadic po or nakaspread po ang mga rallies at walang unified na pro or against Marcos, ito po ang nakakatakot sa The Art of War. Ang sabi po ni Sun Tzu, the onset of troops is like the rush of a torrent that will even roll stones along its course. So ang tubig po na rumaragasa, kahit po ang malalaking mga bundok ay pwede niyang tubagin. Maliliit na tubig na sumasaksak at sumasalaksak sa maliliit na mga dako ay nakakatakot. The quality of decision is like the well-timed swoop of a falcon that enables it to strike and destroy its victim. So bukas nakakatakot po, kasi ang isang good fighter will be terrible in his onset and prompt in his decision. Hindi natin alam kung saan ang energy mag-emanate bukas. Ang tao po, the fact na sporadic at marami po, nakaspread po ang corruption na ayaw na ng mga tao. Amid this turmoil and tumult of battle, there may be seeming disorder and yet no real disorder at all. Amid confusion and chaos, your array may be without head or tail, yet it will be proof against defeat. So wala tayong nakikitang leader ngayon, wala ring nasa likuran lang. Yun po ang nakakatakot na mangyayari po bukas. Because anyone, makikita nyo yon sa ating election ng 2025. Hindi natin sukat akalain na ang mga kapulisan at military ay nag-vote po black sa Duterte lineup. The moral law causes the people to be in complete accord with the ruler, so that they will follow him regardless of their lives, undismayed by any danger. Wala na pong takot ang mga taong galit at pagod na makita ang mga katiwalaan na champion talaga ang administrasyon na ito. So, let us see tomorrow. Hindi po natin alam kung anong mangyayari, but the fact that the Vice President went to the Duterte black members before she left for her trip to abroad. Tingnan po ang ating mga kaganapan bukas, kasi napaka-volatile po ang kaganapan na hindi dapat baliwala. Ang totoo, nagkukulang lang ng isang great and small opening to make the virtue of wisdom, benevolence, courage to fight against this call of the people for a change. Nakatikim na po tayo kay President Duterte ng kaayusan,
It might not be perfect, pero wala pong ibang leader talaga na nagwawagayway na kagaya ni Vice President Duterte, who in her bravest time said in September 4, 2024 na ang dalawang taong ito, si Saldico at saka si Martin Romualdez, ay napakagrabe ang korupsyon sa mga insertion ng fund, at ito ay sinumbong niya kay Marcos Jr. pero walang nangyari. At instead na mag-action to address on that, ang FPRRD po ay dinala sa The Hague at inimpeach po si BP Sara. So, let us pray tomorrow, whatever will happen. Alam po natin na ang ating mga sundalo at pulis ay pwede ring mangyari ang nangyari noon, na hindi na nila napagilan ang pag-aaklas ng mga tao. With this, we watch closely tomorrow, and people are watching sa kanilang mga cellphone ang mga kaganapan.